Nako, breaking news! Kier Castro, binaboy po ni Libiste, no? Sa kanyang social media accounts, no? Ito nga po kasi, alam naman natin na talagang itong si Auntie Claire, talagang pumapalag din naman, no? Sa lahat ng sinasabi niya. Kaso nga lang, siyempre, sabi ko nga, bilang isang spokesperson ka ng Malacanang, dapat inilulugar mo yung sarili mo. Kaya nga ang pinakamagandang tanong huwag mo naman kami papiliin na kung sa kami maniniwala sa pagiging vlogger mo o sa pagiging spokesperson mo. Kasi nalilito kami. Diba? Turuan mo kami. I-educate mo kami. Diba? Bilang isa kaming mamamayan na kami, pasahod namin ang amo mo, pasahod namin ang ano mo, i-educate mo kami. Hindi yung nalilito kami kung saan namin susundin, sa pagiging vlogger niya ba? O sa pagiging spokesperson niya. Kasi para sa akin, ako tatanungin dapat spokesperson lang siya. O, kasi bakit? Nagkakaroon tuloy ng dungis yung administrasyon dahil sa mga ginagawa ng nasa mga USIC secretary niya, di ba? Dapat kung ano yung kinikasi kung ano yung kinikilos mo, yun ang magre-reflect sa Pangulo. Di ba? O ngayon, tignan natin itong si pakinggan natin at tignan muna natin itong si Libiste na talagang napiko na rin, no? Sumabog na rin sa galit dito kay Auntie Claire. Tandali lang ito. Tignan natin to Ito sinasabi ko sa inyo, lumalawak na naman. Humingi si UC Claire Castro na bayaran ko siya dahil sa sleepless night and anxiety. Nadulot umano ng kasong isasampa ko laban sa kanya. Wala akong obligasyon bayaran siya. Pero kung kailangan niya magpagamot ngayon, bukal sa loob kung sagutin ang kanyang gastusin sa ospital. Ano ba? Ano ba ibig mo sabihin, Leandro Libiste? Ano ba ibig mo sabihin? Bakit mo ba papa-hospital si Auntie Claire? Wala naman, maayos naman si Auntie Claire Wala naman sakit Ano ba papa-hospital mo sa kanya? Viral po ito ngayon, no? Ngayon, ito po ang sagot ni Auntie Claire. Pakinggan po natin. Kung ako sa'yo, Auntie Claire, dapat di mo sasagutin ito. Totoo lang. Payo ko lang Kung ikaw spokesperson ng Pangulo, hindi mo sasagutin yung ganito bakit? Wala namang kinalaman to sa trabaho nyo Sa bansang Pilipinas Ang nangyayari lalo mong iniinis yung taong bayan. Di ba? Dapat di mo siya sagot na. Kung ikaw ay nasa naiisip mo yan, mga bagay na yan, no? Pakinggan po natin to. Check Claire Castro said, nung unang lumabas itong... Hindi. Ito. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Integrity. officer. I believe that I deserve such, and I am... Ma'am, ganito ma'am. Kung gusto mo maging deserve ka dyan, ma'am, ako wala naman akong tutol Kung ikaw spokesperson dyan ni BBM, okay, good. Kasi wala nang problema. Nakikita ko naman, ako patas ako Matalino naman si Madam Claire Matalino naman siya, nakakasagot niya siya Kaso nga lang, ang nangyayari ma'am, nagagamit mo yung talino mo doon sa mga pagsagot ng mga hindi na dapat patulan. Kasi ang nangyayari ma'am, spokesperson ka Ikaw kontrolado mo ang sagot mo. Di ba? To such damages. Dapat ang sasagot, mo dyan, yung ibibida mo dyan, yung mga ginawa ng Pangulo, pwede rin naman yan, although binibida rin naman niya. Pero, alam mo yung sagot niya kasi parang, pag nakakarinig kami, nag-iinit ang ulo ng iba, ma'am Pag narinig yung sagot mo, ma'am parang balbal yung sagot mo Walang formal Hindi siya wise na sumagot. Para mo sinabi, pag tinanong ka, 1 plus 1, imbis na sagutin mo lang na equals 2, hindi sasagutin mo pag sinabi siya 1 plus 1, bakit mo ako tinatanong? Bakit mo ako tinatanong kung anong sagot ko? Ito sagot ko, 2. Di ba? Pwede naman sabihin 2, tapos. Di ba? Huwag na tayo mag-comment, side comment. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words,
Anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Sino plano ka ng reporter na pikon tuloy? Paano mo parang dito na panakitin ko napikon dito si Auntie Claire? Kasi kita mo yung sagot niya. Good. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times. Pero alam mo si Auntie Claire, kung ito sana gamit, ito lang mapapayo ko kay Auntie Claire, ako bilang isang taxpayer din naman ako, no? Siya to eh, wala tayong magagawa eh. Hindi natin pwedeng, ano yun siya eh. Pagpigilan siya, hindi siya pwedeng pigilan eh. Siya yan eh. Pero kung alimbawa lang ganito sa, tuturuan ko, ililesson ko lang siya, iano ko lang siya, kumbaga, i-educate ko siya bilang isang vlogger. Eh, siguro kung makinig siya, hindi, bahala siya, i-educate ko siya. Dapat, pag ikaw is spokesperson ng Malacanang, at ikaw ay nasa gobyerno, hindi ka naman religion eh, or society, or samahan ng isang grupo na kung saan, yung leader mo, ipagkatatanggol mo. Halimbawa, si Pope Francis, no, may konting pagkakamali. Spokesperson ka rin si Pope Francis. Siyempre, kahit paano, ipagkatanggol mo yun, kahit maging mali siya o hindi. Halimbawa, example ko lang is religion kasi. Nasasamahan ka ng religion, tama? Loyal mo sa kanya. Religion eh, wala kang magagawa. Hindi mo naman siya binayaran, hindi ka binabayaran niya. Wala ka naman tax na binabayaran sa kanya. No? Religion kayo, o kaya community kayo, grupo kayo, pwede ka magpaalipin o maging boss mo siya. Pero kung halimbawa sa gobyerno ka, government ka, na ginawa kang spokesperson, hindi ka naman tao ni BBM talaga eh. Kumbaga tao ka ng taong bayan eh. Bakit? Yung pasahod sa inyo nanggagaling sa amin, sa taxpayer eh. Di ho ba? Dapat na, ito logic correct thinking. I-search nyo, logic is correct thinking. Logic lang. Study of thinking. Logic. Huwag kang papayag na ikaw taong bayan nagpapasahod sa'yo, na ipaparamdam mo sa taong bayan na ang loyal mo na kay gantong presidente. Gets nyo? Halimbawa ako nasa katayuan, halimbawa ako ni Auntie Claire. Hindi ako papayag, tanggalin man ako ni BBM o hindi. Basta na pinaglilingkuran ko itong taong bayan, dapat maging kaya ng mindset lahat ng politiko eh. Sabi niya ni Pinoy Aquino kayo ang boss ko. Di ho ba? Sabihin, kayo ang boss ko. Nandun sa kasabihan, andun sa sabi na yun na huwag kang magiging loyal sa anuman. Di ba sabi ko nga, paulit-ulit ko siya sabi, hindi ako pabor sa sinabi ni Robin Padilla na ang loyal niya na kay Duterte. Hindi ako pabor doon. Kasi dapat ang loyal mo sa taong bayan. Ganon din sila Auntie Claire, lahat pati sila BBM. Huwag mo ipaparamdam sa taong bayan na para pinagtatanggol mo si BBM. Kung may mali kami nakikita, huwag mo naman pagtakpan ng pilitan na para bang lahat wala na kayo, hindi na kayo nagkakamali. Para kasi ganun lumalabas eh. Para lumalabas, hindi na kayo nagkakamali. Masama bang sitahin kayo o huwag na sitahin? Masama bang mapuna kayo? Di ho ba? Taxpayer ang namumuna. Kami karapatan. Kumbaga sa isang customer, bumili ako ng ice cream, ako magbabayad ng ice cream. Binigyan mo ako ng apa na butas. Wala ba akong karapatan na magreklamo yung apa ko butas? Meron kasi ako hindi mo naman binigay sa akin, libre yun eh. Binayaran ko yung ice cream, binili ko. Ako nagbayad nun. So, may karapatan ako na pulaan o pansinin yung ice cream na binili ko kung may mali. Tama? Ganon din sa gobyerno. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Dapat, bigyan mo naman kami ng karapatan na punahin kayo at huwag nyo iparamdam sa amin na para bang, lahat kayo magkakampi dyan. Amo nyo. Di ba? Dapat iparamdam mo bilang spokesperson ka, hindi lang spokesperson bilang ikaw alagad ng gobyerno o public servant ka, iparamdam mo naman sa taong bayan na ang loyal mo nasa tao. Hindi dun sa sa isang leader kasi si BBM makalipas ang ilang taon, mawawala termino niya eh. Magiging ordinaryong tao siya kung di siya mananalo sa susunod. Di ba? O, asan ang loyal mo? Nasa kanya pa rin? O wala na? O hindi kawawa ka sa taong bayan ngayon? Yung pagiging sisingilin ka ng taong bayan ngayon na hindi ka naging loyal sa amin. Kasi ang taong bayan, nandiyan yan eh. Lumipas mo 100,000 taon kung buhay ka pa.
ang taong bayan hindi nawawala. Andiyan yan. Ang tax hindi nawawala. Naintindihan niyo ako? Kailangan, hindi naman to religious group eh. Kung religious group yan, pastor mo si BBM, yan, pwede ka magpaka-loyal sa kanya. Kahit nagkakamali siya, walang problema, pagtanggol mo. Di ba? Kung gusto mo, paglaban mo pa with Bible verse pa. Pero sa gobyerno tayo eh. Di ba? Iparamdam natin sa tao na hindi tayo loyal sa kanilang amo. Nakikits mo? Ito lang, payo ko lang kay Madam Claire to ha. Hindi ko siya binabatikos. Gusto ko bigyan siya ng payo. Isang nakakapagpatuwid ng payo. Hindi ho ba? Tama ho ba? Iparamdam mo sa taong bayan sa pamamagitan ng sagot mo. Kung sasabihin mo, ano yung sasagot ko, yung talagang sagot ko, wala tayong magagawa dyan. Napakaraming sagot, tandaan mo. Konti lang ang tanong, pero napakaraming pwedeng isagot. Na yung taong bayan ipaparamdam mo sa kanya, na hindi, nagkamali si BBM, napansin ng tinanong, hindi naman kasi itatanong ng reporter yan, kung hindi minsan trending na usap-usapan sa social media ng mga tao. Hindi na mga trolls mga totoong tao. Halimbawa, tatanungin naman taong bayan, ano na nangyari sa investigasyon sa Blue Ribbon? Bakit di ka nangingialam? Kung ako reporter, tatanong ko yun eh. Madam Claire, tanong ko lang, bakit hindi nangingialam Pangulo doon sa dapat niyang pakialaman na si Pinky, hindi po nag-iimbestiga? Wala po ba siya magagawang paraan doon? Hindi po pwedeng tanongin, hindi po pwedeng sagutin sa akin na, hindi niya trabaho ng Pangulo yon, may iba na ka talaga. Hindi ganun. Kumbaga parang may-ari ng isang restaurant, pag ba halimbawa yung pag kinakain ko may langaw, pag nagsumbong ba ako sa may-ari ng restaurant, sabihin sa akin na may-ari ng restaurant, hindi ko jurisdiction yan, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng mga cook yan. Ganun ba yun? Ikaw may pananagutan yan, ikaw leader, ikaw hinilal ng bayan eh. Gets mo? Nagigets niyo punto ko mga kababayan? Nagigets niyo punto ko? Ha? Maging loyal ka sa taong bayan, wag sa Pangulo o wag sino man dyan. Kay Senator Marcoleta, Senator Erwin, Senator Tulfo. Wag ka maging loyal sa kahit anumang tao dyan. Diba? Maging tagapagtupad ka lang ng kanyang sinasabi bilang trabaho. Pero pag alam mo yung tanong, para na doon sa kababayan natin. Ang tanong nga wala bang ginagawa ang Pangulo tungkol sa pag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee? Hindi niya ba utosan si Pinky? Huwag mo na ipagtanggol. Pwede mo isagot ganito, turuan kita. Sige, huwag kakausapin, tatanungin natin ang Pangulo kung ano ba, i-update ko kayo sa susunod. Oo. Ganun. Hindi mo siya nilabanan yung Pangulo, hindi mo inasar yung tao. Hindi mo naasar yung tao. Pero kung isasagot mo, ma'am, kamusta na po yung investigasyon, ba't di nangingialam ang Pangulo sa Blue Ribbon? Halimbawa, isasagot po ganito. Ang Pangulo, hindi niya trabaho yan? Hindi niya tungkulin yan? Magagalit siya yung taong bayan. Di ho ba? Alam namin di trabaho ng Pangulo yan. Pero bilang Pangulo, dapat nangingialam siya sa ganyang napakahalagang bagay. Di ho ba? Morning, Yusek. Yusek, hingin ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan. Yan, katulad niyan, puro acting ina-appoint. Tapos, sinabi ni Amy, bumati ko si Amy, bumodus. Pakinggan nyo sagot Sa commission and appointments. Alam ko, pinansin din ni Senator Marcoleta to puro nan daw undersecretary yata Therefore, ina-appoint parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano pong komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng Presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. Very harsh. Tingnan mo, imbis na sagutin mo na lang yun, babati ko, kumbaga parang binato ka ng bato, babati mo rin ng tinapay. Hindi. Dapat ikaw, tigapagsalita ng Pangulo, pag binato ka ng bato dyan, at taxpayer kayo, batuin mo ng katwiran, wag ng bato rin. Tama? Hindi naman tinapay, babato mo sa kanila, katwiran. Anong katwiran nyo? Huwag mo na sagutin yung harsh, kung harsh si Amy Marcos sa inyo, wala kang magagawa. Ang sasagutin mo, kung bakit puro na lang yung tanong kanina, ano ba yung tanong kanina? Puro na lang inilalagay ng Pangulo, parang undersecretary ba tawag doon? Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga, ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At nakuha niyo punto ko. Parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. Ito ang hirap dito, ang hirap sa kanila. Kapag naging harsh ka sa Pangulo,
gaganti ka, hahanap ka ng ibang, o bakit na ba si Toby Chanco naging hire sa Pangulo? Bakit sa panahon ni ganito, kay Sara, hindi ka nagsalita? Bakit sa Pangulo, sasalita ka? O, hindi mo kailangan sabihin yun. Hindi mo kailangan sabihin yun. Para mo sinabi, bakit ako naging girlfriend mo ako, siya hindi. Bakit siya naging girlfriend mo, siya hindi. Parang ganun eh. Ano magagawa mo siya naging girlfriend niya eh? Ayun, hindi eh. Binasted niya eh. Alam mo yun, although mali yun, dapat kasi, kung si Sara may kasalanan, panagutin din si Sara. At panagutin din si BBM sabay. Pero kung bilang ikaw tagapagsalita, wag mo lang pansinin yun. Sagutin mo lang yung tanong. Hindi ho ba? Natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Tamo, pinupukol niya, pag binatos niya ng bato, babatuin din niya tinapay. Sila nga, parang ganito eh, parang ganito eh. Oh, binato ko ng bato, di batoy mo ng bato. Parang bata, alam mo parang inagawan ng candy, agawan mo ng candy. Bakit siya inagawan mo nga eh? Hindi ganon. Sagutin mo yung tanong. Hindi, ganito kasi yan. Ganito mangyayari dyan. Yun! Mas gugustuhin ng tao yan, maniwala ka. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries. Yung acting secretary pala, di ba? Sagutin mo na lang yung acting secretary. Bakit acting secretary? Sagutin mo. Mas matutuwa taong bayan pag sinagot ka ng 1+1 equals to kagad. Di ba? Hindi mo na yung tatanungin ka 1+1, ang daya pang sinasabi. For a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon na acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inilalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, makikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback, either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers? No, it is this is the mere fact that the President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. I am not so sure right now. But this is the words, no, that came from the President
he wants this emergency power to be given to him in order to at least lessen the impact of the crisis in the Middle East. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-EPAL question earlier. Just a O yan, clarification. anti-epal ha. Is the president exempted from the anti-EPAL provision in the General Appropriations Act of 2026? That is the event of the president. So he should Yung anti-epal na alam ko binatikos din ng mga ng mga netizen Dahil doon sa tarpaulin yata, nandun yung mukha ni BBM. Nito lang. Dapat pag ikaw pera ng gobyerno yan, huwag mo ilalagay ang mukha mo. Tanggalin nyo na yung dating gawain dati ng mga politiko kung saan nagpagawa ng waiting shed, andun yung pangalan. Nagpagawa ng eskwelahan, andun yung mukha, pati yung pangalan. Nagpagawa ng kalsada na may upuan, andun yung pangalan ng mayor. Tatanggalin nyo na yung picture na yan, pati yung mga pangalan. Hindi na uso ngayon yan. Di ba? at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga... Eto Ito yung pananaw kung saan ng mga taong bayan kung ba't ini-impeach si Sara. Ang pananaw namin, okay, sige, si Sara nanlustay din ng pera. Sige, palagay natin nanlustay din si Sara ng pera. Pero bakit si Sara lang pinagdidiinan? Bakit yung flood control walang issue? Wala ata nag-iimbestiga na. Katunayan, ayaw nga mag-imbestiga ng Pinky. Yung ba hindi sinasaway ng Pangulo? Ngayon, ano reaksyon ng palasyo dito? Tinatanong ng reporter. Tignan mo reaksyon ng Pangulo ng palasyo Papahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment. Sino nagsabi niyan? Inaalam pa kung sino nagsabi niya. Ma'am, huwag mo na alamin kung sino nagsabi niya. Sagutin mo yung tanong. Ibig sabihin ba, depende sa sagot mo kung sino nagsabi niyan? Yun ang hirap, Mini. Yun ang hirap Pag ba Duterte nagsabi niyan, yun na, ataka tayo. Paano kung ordinaryong tao lang nagsabi niyan? Kung nagsabi si Congressman Toby Chanco. Oh yeah, si Toby Chanco nagsabi. Tingnan mo Itong si Congressman Toby Chanco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000%. Ma'am, ang tanong hindi naman yan Ang tanong yung tinatanong sa inyo kanina, ma'am Kung ito bang impeachment panakip sa flood control. Linawin mo lang, ma'am. Kahit sino nagsabi niyan o sino Poncio Pilato nagsabi niyan, sagutin yung tanong para wala nang magagalit na tao. Kasi ma'am, yung taong bahay nagagalit Pag tinanong ka ng 1+1, sasagot mo 6. Alam natin, pagkatanggol mo yan. Pero dapat sagutin mo, bakit yung impeachment ba? Anong pananaw? Hindi naman siyasagot yung buong sagot mo Kung ano lang masasabi mo ng palasyo. Na dahil ba sa impeachment kay Sara, na tinatakpan yung flood control? Sabihin mo, hindi. Ako sasagot. Ganito dapat sagot. Ay, hindi. Dapat yan, panagutan ni Sara yan. Kung meron man siya, andyan yung batas, panagutan parehas yan. Kung meron flood control, andyan din ongoing. Ganun, tapos tama na. Na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Tignan mo, ma'am, bakit ganun? Bakit mo, ma'am, kayo nakaupo Nasa inyo ang power
Although nakaupo din si Sara. O palagay natin, ayaw ni Sara imbestigahan yung sarili niyang tatay, no? Palagay natin kasi tatay niya yun, no? Ma'am, anong ginagawa natin? Nakaupo kayo. Kayo nasa posisyon ngayon. Ma'am, BBM administration, ma'am. Dapat kayo kumilos niya, palagutin niyo si Sara, tumulong kayo. Kung gusto niyo, kung talaga may kasalanan si Sara, palagutin niyo, go! Pero yung tanong kanina, yung flood control ba, pinatakpan dahil sa impeachment, kaya na-impeach si Sara, pinatakpan ba flood control? Dapat sagutin mo yun eh. Napakahalaga nun eh. Napakahalaga nun sa sitwasyon ngayon na kung saan hindi nag-iimbestiga yung chairman ng Blue Ribbon. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito. Tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si secretary or Ma'am, rather bakit tatanong ni Toby Chanco? Kayo, ma'am, kayo, di ba nagawa pa na nga si BBM ng ICI? Tapos si Marcoleta, natatandaan nyo, kaya tinanggal. Kasi ang katwiran daw, ng mga vlogger, hindi naman siguro, ewan ko kayo nagsabi yun, na ang pumuputok sa social media, although social media yun, di natin pwede paniwalaan basta yun, pero pumutok yung balita kung saan, kaya ito tinanggal si Marcoleta, kasi daw hindi nag-iimbestig, ang selective lang daw yung iniimbestiga ni Marcoleta. Hindi daw iniimbestiga yung mga Duterte, kaya tinanggal si Marcoleta. O sige, palagay natin gano'n, no? Tinanggal. Very good, tinanggal si Marcoleta. Nung tinanggal si Marcoleta, pumalit si Pinky. Ba't di nag-iimbestiga si Pinky kay Duterte? Kung ang layo, kung ang kalayunin pala, kaya tinanggal si Marcoleta dahil hindi siya nag-iimbestiga kay Duterte, sa Marcos lang, ba't di nag-iimbestiga si Pinky ngayon sa mga Duterte? Open na ngayon eh. Sila na namamahala sa Blue Ribbon. Kayo nakaupo, kayo may ICI. Ba't ayaw niyo ipatawag yung mga kahinahinala, 52 billion yata ni Pulong Duterte o ni Baste? Ba't di ipatawag? Unahin niyo na yan kung gusto niyo, kalimutan niyo na yung flood control. Duterte na lang. Di ba? Ba't may mapagawa kay Toby Chanco? Si Toby Chanco, yan yung nag-opinion lang. 1,000,000% na sinasabi niya, pananagutin ni Sara lahat. Pag nakaupo na siya. O baka ang tanong dito, bakit hindi pa ngayon panagutin ni Sara na Vice President siya? Wala nga siya magawa eh. Hindi niya, yun niya si Senator Marcoleta, taong bayan, ito taong bayan na nga nagsasabi. Magkaroon ng investigasyon sa 18 Maris, ma'am eh. Ayaw pa rin ng Blue Ribbon Chairman eh. Si Sara pa kaya? Ano mas malakas? Tanungin ko kayo. Ito, ano ko sa inyo? Taong bayan o si Sara mas malakas? Taong bayan, huwag niyo kalilimutan. Walang sinong politiko na malakas. Taong bayan na malakas dito. Pero pinakikinggan ba? Hindi. Sa tingin mo si Sara makakagawa ng investigasyon yan? Yeah. Art Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby. Hindi nanlilin lang, ma'am. Ma'am, totoo yung sinasabi. Sige, pag natin dito, no? Nagbibigay siya ng opinion. Hindi naman niya ina-atake rekta si BBM eh. O palagay natin, ayaw niya imbestigahan si Sara, no? Wala tayong problema, hindi imbestigahan nyo. Chanco. So, sa ngayon pa lamang, Kasi hindi parang lumalabas ganito eh. Dapat pag may tumindig na laban kay BBM o bumabatikos kay BBM, dapat binabatikos mo rin si Sara. Ganun ba dapat, ma'am? Hahanapin mo yung ganung sitwasyon? O, teka, babatikosin mo si BBM na korupsyon, bakit si Sara di mo binabatikos? Ibig mo pala sabihin, pag hindi binatikos si Sara o hindi pinuwag ng salitang batikos, hindi mo pinuna si Sara, wala na siyang karapatan punahin si BBM? Ganun ba yon? Ganun ba yon? dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, 'di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Ma'am, hindi na kailangan ng ebidensya, ma'am. Yun lang sabihin niya, imbestigahan, ganun-ganon. Hindi, kailangan ba ng ebidensya yon? Nang sabihin niya 1,000,000% mananagot lahat. Kailangan ba ng ebidensya yon? Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news. Hindi fake news yun, ma'am. Paano fake news? Hindi fake news yun. Diba? Ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang Pag wala ba tayo masagot, sasabihin natin fake news? mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Diyos ko po, pinagkamalang fake news si Toby Chanco. Lahat na lang napupuna sa inyo, bawal na kayong punahin? Bawal na bang punahin kayo? Perfect ba lahat dapat? Taxpayer kami, oh.
O wag na si Toby Chanko, wag na si Toby Chanko. Yung taong bayan na lang. Basta mabampunahin kayo na may pagkukulang kahit kaunti, halimbawa, punahin. O bakit di nag-iimbestiga? Ang tanong kayo ng reporter, kaya napunta dyan eh. Yung tanong kayo ng reporter, ang tanong kayo ng reporter, ma'am, impeachment ba masasabi nyo? Ano masasabi nyo na yung ba isang pagkatake para magtapa ng flood control na issue? Ang ganda ng tanong eh. Sana sinagot mo na lang yun eh. Dapat ang sagot ng ganito, turuan ko po kayo ha. Ay, hindi. Hindi pitatakpan ng issue ng flood control dahil sa impeachment ni Sara. Iba yung kay Sara, iba yung sa flood control. Maaari pwede magsabayan. Yun, ang ganda sa pandinig. Patas. Transparent. Wala kang kinakampiya, wala kang sinusugod. Tama? Hindi yung babakbakan mo para man lumalabas, hindi mo na sinagot yung tanong, yun nag-opinion, pagkakamalang pang fake news. O sige, Aber, sabi natin fake news talaga si Toby. Pero yung tanong kanina, nasagot na ba? Follow-up question mula kay Ivy Reyes Villonario. Yusek, in response, Kong Toby Chanko said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan, sino ba ang tinititigan niya? To, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Bakit mo kailangan itanong yung sino tititigan niya, ma'am? Parang ganito eh. Parang, nangyari na to eh sa barangay eh. Sa barangay nangyari sa barangay. Ito, video kay sample. Yung sa barangay dati kasi, yung church kasi namin, malapit sa barangay. Matagal na yun, bata-bata pa ako. No? Tapos, yung kaibigan ko, sinamahan ko doon sa malapit sa barangay. May nakita kami na nag-aaway doon. Sa barangay, lagi may nag-aaway. Oo. Nag-aaway, minsan kadalasan kapitbahay, minsan magkamag-anak eh. Nagbabaranggayan eh. Oo. Yung isa sinasagot na may asawa. Yung isa may asawa. Sabi ng isa, bakit mo ako pupunahin? Na ako'y malandi. Ganun sabihin ko na. Bakit yung asawa mo hindi mo punahin? Makatiring yan eh. Huwag mo ko pupunahin. Yung asawa mo una mo punahin. Tingnan mo, inutusan siya na punahin mo na yung asawa bago siya punahin. Ibig mo palang sabihin, kung halimbawa asawa ko magnanakaw, tapos may nakakita ko ng magnanakaw, wala akong karapatin punahin yung magnanakaw kasi asawa ko magnanakaw. Ganun ba yun? Hoy, wala kang karapatan, munting kaalaman na punahin yung magnanakaw kasi yung asawa mo magnanakaw. Yung kaibigan mo magnanakaw. Yung papa mo magnanakaw. Ibig sabihin, wala na ba akong karapatan na mamuna doon sa nagnakaw? Kasi yung mga kamag-anak ko magnanakaw din? Logic. Wala bang karapatan? Karapatan kong punahin yon. Kung hindi ko mapuno kamag-anak ko, karapatan yung punahin yung kamag-anak ko. Kayo may karapatan nun, hindi ako. Kung hindi ko kayang gawin punahin yung sarili kong kamag-anak kasi kadugo ko yun, naawa ako, pues, sa ibang tao, pwede rin ako mamuna. Karapatan ko rin yun. Ganon din sa inyo, ma'am. Kung halimbawa si Toby Chanko hindi niya kayang punahin si Sara at si BBM lang kaya niyang punahin, sana accept nyo lang. Di ba? Kasi, wala bang karapatan yung tao na yung sa loobin niya, nakikita niya? Di ba? Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang inililigtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang, noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. Ma'am, palagay na natin hindi nag-iingay sila Toby Chanko kay Sara Duterte. Na dapat inaasahan natin, mag-iingay din sila. Kasi niya may paniniwala na nanlustay si Sara. Ma'am, wala tayong pakialam doon. Tayo nakaupo sa gobyerno, kayo. Hindi kayo magpa-imbestiga kung gusto nyo. Diba? O sige, Congress naman nag-iimbestiga, ibigay mo sa iba yun. Di ba? Kung sabihin din namin sa inyo, bakit di mo pinapansin yung flood control ngayon? Si BBM di niya pinapansin ngayon, yung kay Pinky, ayaw mag-imbestiga. O kung sabihin din namin yun, hindi namin sinasabi yun kung sabihin lang namin, na dapat talaga gawin niya kasi presidente siya. Kung gets nyo?
At sinasabi lamang Hindi, ito, tapos na tayo ito. Maraming salamat. Sana, madam, hindi naman kita hinuhusgahan. Sa akin lang, yung payo lang to, saway. Na wala akong karapatan, vlogger lang ako, labas sa kabilang tenga mo siguro, wala problema. Pero sa akin, sana, sa susunod, huwag mo lang patulan yung mga bagay na ikaw ang mag-aani. Di ba? Sabi ko nga kaya sa umpisa, hindi naman religious leader yan na pinag-protect natin. Isang politiko lang yan na kung saan halal ng taong bayan. Ang mga pera niyan, bukod yung pera niya, yung sinasahod niyan, katas ng pinagpaguran po ng Pilipino. Opo. Huwag po tayo parang sumusunod sa kanya para ba tayong lahat ng natin, loyal natin doon na sa kanya. Hindi yun. Okay, maraming salamat po. Isang makabuluhan talakayan, isang magandang payo sa lahat ng nakakarinig. Sana magbago si Auntie Claire sa ganyang style. No? Na sagutin lang yung tanong, tapos 1 + 1 = 2. Huwag mo nang pahabain. Paalam po sa inyong lahat.